Hindi pa tapos ang SBP kay Benny Boatwright pero humihirit si George King para sa Gilas, Pilipinas. Inilabas naman ni Justin Brownlee ang nakikita sa magiging bakbakan ng Ginebra at Meralco kasama siya at si Allen Durham. Sa patuloy na paglalahad sa media, may siniguro din si Justin Brownlee sa pagharap nila sa grupo ng Meralco at si Kyrie Irving ibinigay ang kanyang saloobin tungkol sa 4-point shot na ipinatutupad sa PBA. Tutukan po natin ang lahat ng yan pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Matapos butatain ang rain or shine ni Coach Yang Yao, inilabas ni George King ng Blackwater Bossing ang kinikimkim na saloobin para sa koponan ng Gilas, Pilipinas. Narito ang kanyang pahayag ng makausap ng media. Tutukan natin si George King sa report ni Jerry Ramos sa Spin. Gusto kong maglaro para sa pambansang koponan. Gusto kong isuot ang asul at gintong jersey. Gusto kong gawin yon. Alam mo kung anong ibig ko sabihin, di ba? Kung gusto nila akong kuhanin, gusto kong gawin yon. Sa totoo lang, lifetime opportunity to para sa akin. So kagabi, kumamada si George King ng napakalaking 64 points ha. Isa sa mga rason bakit natalo nila ang rain or shine. Sa kasamaang palad, hindi na sila nag-qualify sa quarterfinals dahil sa quotient. Grabe po ang kamay at pulso ni George King. Kumamada siya ng 20 sa 20 free throw. Perfect po siya sa free throw line. Ha? Pumasok ang 18 birada niya sa pinakawalan niyang 35 na tira. 3 sa 8 tira niya sa 4 or sa 4-point area ang naipasok niya kabilang ang huling birada sa natitirang 25.9 seconds ng bakbakan. Katangian na posible talagang umagaw ng atensyon ng pamunuan ng Gilas. Siyempre ang SBP yan at si Coach Tim Cone. Eksplosibo si George King, di ba? Ayon nga kay Mr. Giselle si George King ang batang Brownlee. Base po yan sa pahayag ng agent mismo ni George King. At sa kanya kagustuhan maglaro sa Gilas, depende pa rin yan kung nakikita ng SBP ang ginawa niya. Or kung gusto pa ng SBP na humugot ng isa pang naturalized player. Sa ngayon kasi, yung kay Benny Boatwright, nakabinbin pa rin sa Senado, wala pang gumagalaw sa tingin natin. Ibig sabihin, mabagal ang usad ng naturalization process dito sa atin. Given naman yun, kasi nga ang daming problema ng bansa eh. Kaya kung interesado ang SBP kay George King, dapat ngayon pa lang simulan na nila yung pagkilos. Hindi naman talaga pwedeng baliwalain ang performance ni King sa 49th season ng PBA. Sigurado tayo, kaya niyang matranslate yan sa competition na sasalihan ng Gilas, sakaling pala rin na makasama siya sa hanay. Habang pinakawala ni George King ang saloobin tungkol sa kagustuhang maglaro sa Gilas, Pilipinas, muli namang masisilain ng fans ang bakbakang Brownlee at Durham sa best of 5 ng quarterfinals. Tanong, ano ang nakikita ni Justin na pagkakaiba ngayon kumpara sa huli nilang paghaharap sa PBA 4 na taon na ang nakalilipas? Tutukan natin si Justin sa report ni Ruben Terrado sa Spin. Siyempre, mas matanda na kami ngayon. Yan yung malaking pagkakaiba. Pero mahusay siyang naglalaro ngayong conference eh. Malinaw naman na may naitala na silang tagumpay dyan. Nagtapos silang number 2. Gagaling pa yan, alam natin yan. Tama naman, di ba? Mas may edad na sila ngayon kumpara nung last na nagtapat sila dito sa PBA. Yung last nilang dalawa is nung January 17, 2020. Tinalo ng Ginebra ang Meralco doon sa score na 105-93. Game 5 po yun ng 2019. PBA Governors Cup Finals po yun. At ngayon, Governors Cup ulit pero best of 5 siya para sa quarterfinals. Mabigat to sa kanilang dalawa kasi sana naman sa kanila yung nakatakdang mabigo. Sa ngayon, pareho silang magandang itinatalang performance kaya mahirap mag-predict kung sino ang may iwan sa dulo ng laban. At dahil may history na silang dalawa, sigurado tayo na mas makikita natin yung isang magandang serye ng quarterfinals. Iba na yung laban dito kumpara sa elimination round, meaning ilalabas na nilang lahat dito para makausad sa susunod na round at alam ng bawat coach yan. Sa muling pagkabuhay ng rivalry ng Ginebra at Meralco, may siniguro kagad si Justin Brownlee nang makausap ng media. Tanong, ano nga ba nakikita niyang mangyayari sa bakbakang Ginebra at Meralco? Tutukan natin si Justin sa report ni Ruben Terrado sa Spin. Para sa amin, magiging never say die type na attitude yan at susubukang gawin ng lahat upang manalo. Sigurado magiging defensive series to. Ang team na makakabuo ng magandang defensive scheme or kung sino ang mas mahusay ang depensa, siya yung mangunguna sa serye. Sana ma-lockdown natin ang depensa at maging on point. So eto na yun, yung depensa at yung never say die attitude ng Ginebra, di ba? Yan yung nakikita ni Justin na posibleng gawin ng Barangay Ginebra. Siyempre yung Meralco, may inihanda rin silang kontra sa depensang ilalatag ng grupo ni Coach Tim Cone. Hindi sila basta-basta papayag na pulbusin lang sila ng Ginebra ng ganun-ganun lang. Actually, hindi biro ang Meralco. May hangover pa po sila sa nakuhang kampyonato sa nagdaang All-Filipino Cup. Ibig sabihin, buong-buo sila dyan. Yung All-Filipino squad nila, dinagdagan ng isang Allen Durham. Tapos si Allen Durham, may unfinished business siya kay Justin Brownlee. Resulta nito, umaatikabong bakbakan sa court yan. So, sino ang panalo? Of course, panalo ang viewing public. Take note ha, quarterfinals pa lang to. Malayo pa tayo sa dulo.
Wish lang natin na sana walang ma-injured para mas makita natin ang matinding laban sa loob ng court between Ginebra and Meralco Bolts. Habang papalapit na ang bakbakan ni Allen Durham ng Meralco at Justin Brownlee ng Ginebra, nagbigay naman ng pahayag ang 8-time NBA All-Star at Dallas Mavericks point guard na si Kyrie Irving tungkol sa 4-point shot na ipinatutupad sa PBA. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Kyrie sa report ni Luisa Morales ng One Sports. Sa tingin ko, mas masaya yung laro in terms of creativity na magbibigay daan sa player para i-move pa ng konti ang laro. Magkakaroon dyan ng 4-point specialist. Meron tayong specialista sa 3-point area na gumawa na ng ilang kamangha-manghang bagay, pero ngayon may pagkakataon na tayo para magkaroon ng specialista sa 4-point na nakikita ang laro sa ibang paraan. So kung isa-summarize natin ang pahayag ni Kyrie Irving, positive yung result. Maganda ang review niya, di ba? Sa tingin niya, mas makakatulong sa lahat ang bagong patakaran na ipinatutupad ngayon sa PBA. Totoo naman yun. Kasi ilang beses na pinakinabangan ng ilang ball club sa PBA ang 4-point area matapos ilan sa pagbubukas ng 49th PBA season, di ba? Tanong, pwede namang sabihin natin na hindi nagkamali ang pamunuan ng PBA nang isama nila ang 4-point shot sa bagong patakaran? Well, para sa akin lang naman wala naman ako nakikitang masama sa bagong patakaran. Sa tingin ko rin at base sa naging resulta ng mga laban, yung mga nagdaang laban, mas nakatulong sa bawat team. Mas nabubuo rin ang confidence ng isang player kapag nakakashoot siya sa 4-point area. Meaning, may kakaibang dala yung bagong patakaran. Okay, sabihin na natin na ayaw ng iba. Pero ang sinasabi kasi dito ng pamunuan ng PBA, hindi naman obligado ang bawat team or bawat player na gamitin yung linya na yon. Depende pa rin yan sa gustong gawin ng player or ng bawat team sa loob ng court habang nasa mainit na laban. So guys, maraming salamat.